guys, it's me again, it's Dincy Pomoceno, your contratista girl. So, welcome to my first vlog this 2026, guys. But first and foremost, I just want to say thank you muna sa client ko from US, Sir Bong, Miss Joanne, for trusting me to handle this unit. So, parang short story lang from my client. So, si client, siguro nakita niya ako a year ago sa YouTube channel ko. And then, nag-message siya sa akin dito sa Facebook ko, sa personal Facebook account ko. 1 year ago yun, guys, ha. Tapos, dito na, after a year nga, nag-message na ulit siya sa akin. Nag-backtrack ako ng mga pinag-usapan namin. At, ayun na-close ko na yung deal kay sir. So, thank you so much po for trusting me, sir. So, this unit is located at Short 3 Residences, Tower 1. 26 square meter po ang size nito, Family Suite A. So, tara, tingnan natin kung paano namin minake-over ang property na to. So, unahin natin dito sa countertop ni client. So, sa kitchen side niya, guys, so kung mapapansin nyo, newly turned over to, guys, ha, pero nagsabi na rin si client na gusto niya palitan na to para maging mas more aesthetic yung kanyang look. And then, sa countertop niya, of course, nagbago kami kung ano yung pinaka-countertop namin. Siya rin yung ginawa namin siyang backsplash na quartz. And then, of course, hardware, nagbago na rin po kami. And then, for the sink is, binago na rin po namin para at least mag-jibe yung yung hardware and then plus yung aming backsplash, yung aming cooktop sa part na to. So, yan. Dito since bago nga tong unit na to, guys, ha. So, nag-suggest na lang din ako. Talagang sinasuggest ko rin talaga sa mga client ko na hindi naman natin kailangan magbago or yung pinaka-structure sa loob, hindi naman natin kailangan baguhin yan since bago pa naman yung unit na to. So, para at least medyo babawas pa rin sa costing ng paggawa natin dito. So, ayan, bago naman. So, yung pinakaloob niya, yan, bumili na rin si client ng kanyang mga gamit, kitchens and dining wares. So, nag-fabricate lang kami ng mga pinto niya. Of course, ito as is to, ito pa rin yung deliverable ni SMDC. Yes, okay. And then cooktop, meron na tayo dyan. And then, dito sa ilalim natin, naglagay kami dito ng cabinet with lock kasi this unit is gagawin namin siyang staycation soon after magstay dito ni client and then bumalik sa US, gagawin na namin tong staycation. Kaya naglagay na rin kami dito ng lock. And then dito is we have yan, yung mga drawer, then soft close, yan, mga gamit. And then hanggang dyan sa ilalim. So, dito naman tayo sa toilet and bath ni client. So, of course, hindi mawawala yung ating barn door na may full mirror siya para at least, again, bago umalis si client, makita niya muna ang kanyang look dito sa ating full mirror. So, sige, pasok tayo sa toilet and bath ni client. So, sa toilet and bath ni client, guys, hindi kami ganong gumalaw na dyan. Hindi na kami nag-retiles. Nag-flooring, nag-walling ng tiles, hindi na dahil since bago nga yung unit na to, sayang naman kung lahat yan is de-demolish namin and then install. Yan, nagkabit din kami ng shower enclosure and then shower enclosure plus the water heater natin. And then, yan, we have the towel bar. And then, ayan, nag-request lang din si client na maglagay tayo ng bidet dyan or yung Lux bidet natin. Ayan. And then, of course, we have the medicine cabinet. So, si medicine cabinet na 3-panel siya. So, open lang natin saglit ang ating ating medicine cabinet. Ayan. Tapos, of course, we have the T5 dito para at least mas ma-enhance natin yung sa side na to. And then, we have the gold hardware dito, gold faucet natin. And then, of course, ito, naglagay lang din kami ng soap dispenser niya. And then, of course, dito, ang kanyang mga cabinet na push to open. And then, dito is drawer din na push to open siya. Ayan. So, pero ang toilet natin, guys, hindi na rin natin binago, ha? Para at least, syempre, bago, sayang naman, diba? So, i-next naman natin dito sa pantry ni client and microwave cabinet ni client. So, dito sa side na to, guys, naglagay lang din kami ng 23 liters na microwave, 7.2 cubic feet na inverter, refrigerator, overhead cabinet niya, of course, na mayroong pneumatic dyan. And then, yan, the same sa taas natin.
And then dito guys, ito yung another storage niya, naglagay na rin kami ng lock kasi para if ever nga na soon ipapa-staycation na namin itong unit na to, diyan kami magtatago ng mga room amenities namin or mga tissues namin, ganyan. Then, we have here ng small ledge ni client. So, we have the electric kettle. Dito niya ilalagay yung mga condiments natin or yung mga cups natin for coffee. And then, we have here then also ang push to open na drawer. And then, sa ilalim guys, we also have here yung storage niya. So, cleaning materials pwedeng ilagay. Ayan. Also, push to open tayo dyan sa side na yan. Tapos, eto na guys. Eto yung ang ganda nung kinalabasan nung side na to. Mirror, para of course, enhance yung space na meron tayo dito sa ating unit. So, we have here the French type siya. So, naglagay din kami ng gold trimming dito. And then, of course, we have the ledge dito. Ledge or desk niya. The drawer natin na push to open. Okay, and then here sa ating TV rack. So, sa TV rack natin, of course, guys, we have the storage pa rin dito. Storage dito sa ilalim natin, ganun din. And we have the 55 inches na TV natin, na smart TV natin. And then we have the profile lighting dun sa ibabaw para at least magbigay pa rin siya ng liwanag dito sa side na to. Instead na naglagay kami ng LED sa gilid na to. So, this time, dito naman sa taas. So, we have the fluted panel doon para to give more accent sa ating side, sa ating TV rack side na to. And then, of course, we have here, yan ang ating elegant curtain, of course. Yan. Medyo maliwanag lang guys ngayon ha. Ayan. So, yan ang ating curtain. Tapos guys, ito, yung sofa na to, since customized siya, medyo mas maliit lang siya sa standard natin na 75 talaga. Kasi masyado na kaming kukuha ng space dito if isusunod namin yung 75 na inches natin na sa standard natin. But ito naman, pag hiniga mo naman siya, ang size nito is 48 inches naman siya. So, pasok siya sa double. Tapos guys, naisip lang din namin na tanggalin na lang to. Ito na, nare-remove siya para at least kung medyo mas mahaba pa yung hindi nagiging hadlang yung armrest natin para maging mai-stretch ng makapag-stretch yung hihiga dito. So after ng sofa bed natin na double ang size, so let's go now to sa ating queen size bed. So si queen size bed ay may 8 inches po na kapal under mandawe. Mandawe, baka naman. And then, naka-floating din po tayo ha. Floating bed din po tayo. Why? Kasi nagustuhan ni client yung naging design ko nung una. Na kasi since malalaki yung luggage nila from travel nga, at least meron silang another storage dito sa ilalim. And then of course, may ilaw din tayo sa ilalim para at least mas maging maliwanag yung ilalim natin every time na naglalagay tayo ng mga ating mga luggage sa ilalim. And then we have here the yung headboard natin, of course. And then we have the blinds natin. Blinds, and then of course nag-install din tayo ng 1.5 HP na aircon. And then guys, alam nyo ba? Etong backdrop na to is a personal choice ni client to. Before pa lang kami magsimula ng pagre-renovate or bago pa lang kami mag-set lahat, sinabi niya na sa akin na, can you incorporate this one doon sa gagawin mo? Siyempre, of course, yes yan. Ang ganda nung kinalabasan itong backdrop namin na to. Sobrang ganda lang. Good choice, sir. Ayun. And then, of course, yan, after, naglagay lang din kami dito ng side table niya. Dito guys ha, medyo maliit na lang yung naging natin. Kaya mas gusto namin na hindi siya naka-fix. Para at least we have the option na ma-remove natin to. Kasi nga medyo maliit na yung naging space dito. And then here, of course, we have na full mirror na sliding door. Wardrobe cabinet ni client. So we have, of course, may mga shelves dyan. And then, of course, meron pa rin tayo ditong lock pa din para at least makapag-store pa kami dyan ng mga gagamitin namin para sa staycation. Ayan. So, ayan, 2 sliding door.
Okay. And then, of course, we have yung mga shelves natin dito na may profile lighting din siya. Of course, ayan. Nare-remove din to guys ha, para in time kung ano yung gustong gawin ni client dito na purpose niya, makakapag-store pa rin siya ng kanyang mga gamit dito. Ayan. So, let's go now sa ating vanity mirror. Ayan. Okay, sa vanity natin guys, instead na kasi sayang naman yung magiging lalim nito. Kasi usually, guys, nasa 55 yung lalim nito, yung pinaka-depth nito. Kasi syempre kailangan namin siyang ipantay sa wardrobe na depth ng wardrobe namin. So sabi ko masyadong magiging malalim yung pag-aabutan kung ano man yung gamit na ilalagay namin dito. So naisip na lang namin na half of that depth na yun is lagyan namin siya dito ng kanyang mga shelves ulit. Para at least, hindi na kailangan pang pumunta rito ni client para at least kunin yung kanyang gustong kunin dito sa shelves na to. So, dito na lang siya. Let's say, makeups or kung ano man personal things niya or kung ano man, di ba? Ayan. And then, of course, we have here, yan, ang push to open pa rin na drawer. We have, of course, yung upuan natin na vanity chair natin na may storage sa loob. Yan, para at least maitago mo kung ano yung mga gusto pang ilagay dyan ni client. Okay. So, here is our long ledge. Long ledge natin, guys, na meron sa ilalim na, ayan, may gamit ko, sorry. We have here yan. Tapos, ito yung mga, ayan, okay. Tapos, ito rin. Tapos, guys, ito ha, kasi, nagtataka ba kayo nasa ng wifi namin? Ito yung wifi namin. Ganito na lang yung ginawa namin. Para at kasi merong dong mga connections na medyo sensitive namin pag ginalaw namin. So, rather na lang na ganun yung maging pinto namin kaysa sa doon sa drawer. Tapos yan, another storage tayo dito. And then, ito guys. Asa ng shoe rack natin? Ito. Ayan. So, ito yung another storage na ginawa natin dito. Shoe rack. And then, of course, we have the accent lang dito. Accent ledge lang din natin. Pero, of course, pwedeng pagpatungan pa rin yan ni client ng kung ano-anong bagay pang display natin. So, ayun. So, dito, painted wall lang kami talaga dito. Hindi na kami ganong naglagay ng kung ano pa. Kasi para at least hindi niya ma-overpower yung kabilang side naman natin, which is the mirror natin. So, ayun lang guys. Hope nagustuhan nyo kung paano namin na makeover ang property na to. So, again, this is a Shore 3 Residences, Family Suite 826 square meter. So, kung gusto nyo ng ganito kagandang project guys, please contact me to this number, Facebook account, Facebook page, till my next vlog.